taon na pataas ng pataas yung presyo ng pagkain, ang basic necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano nila ma-secure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So, anong mas magandang term? Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong ChatGPT dyan, ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong ChatGPT, ha? Bulayog, ma. Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. Slow. Unintelligent. PBBM na wala natin significant impact ang kaning Israel war sa ato ang economy. Tinuod ka? Yeah. Kanus ana niya gisulti noon na niya gisulti niya. No significant impact yung term niya na sa economy ng Philippines, yung Israel-Iran war. Yes, ma'am. Reaction lang, Justice Remulla said the Philippines opted to pursue the war on drugs. So, take over lang nila sa ICC, especially those involved the former president. Sorry ha, paklaro lang na ako. Unsa daw ang gibuhat sa justice? Sa daw? Secretary Mr. Remulla said the Philippine government opted not to pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a justice secretary, anong word ng, okay, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a justice secretary that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term ng ayoko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan. Mas ganda yan, no? Yeah, sige. Okay. Masasyal! Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang, as Justice Secretary, na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino. Lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Intellectually challenged, I see. Sige. Ma'am, previously, diba yung officials in the administration denied na merong cooperation ng Philippines with the International Criminal Court. But now, ma'am, according to Secretary Remulla, yung government yung mabubondo para dalhin yung witnesses doon sa debate sa pag-start ng trial. So, your reaction, ma'am? This is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa nila. At parang bang sa kanila intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. So isa yan, may pera ka,
meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila, and parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos, noong ikaw ay nanalo, ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas. Tapos, meron kang half-hearted effort para lang sabihin na comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, hindi good for human consumption, at hindi siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yung pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos na kilo na bigas. So, yan yung example. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod, pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay, hindi ko alam anong tawag dyan, sinungaling. Ang tawag dyan ay budol. Anong mas magandang scam? Yung ang scam kasi parang stupid yan, no? Pero yung social, anong social ng budol? Yon, pag-isipan natin kung ano yun. Pero sa isa, meron na tayo, intellectually challenged. VP, yung reaction na talaga yung sinasabi ni BBBM na no significant impact sa ating economy yung Israel and Iran. Well, we're not surprised. We have leaders who are intellectually challenged at the moment. Thank you, VP. Hindi ko sa during the summer. Acting Vice Mayor. The highest, by percentage, the highest counselor who received the highest votes in percentage to the actual voters. Hindi ko alam, hindi ko tinanong. Oo. Kasi dati, 3rd district lagi kasi sila yung pinakamaraming voters eh. So dati, di ba, si Congressman Ungab, pero at ngayon, election na ito, hindi ko alam kung 1st district yun. VP, asa ka, kaya di mo salmot ang appeal sa zona ni BBM. Oo. Wala pa ko kibalo, asa ko ananadlaw, wala pa namo nahuman ang ako schedule. So, wala pa ko kabalo kung asa ko sa July 28. Ma'am, may mga Tanaw na to, basta hindi magbago ako ang huna-huna niya, mulingkod ko dito. Sige, sir. Go ahead, sir. Pangpag-ubot lang. Pillars from other governments, they would be willing to host the president? Wala. Hindi ko alam, sir. Sa totoo lang, ito ay discussion ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang abogado. Ma'am, sa ito na ganito, sa email sa Australian government, inquiry lang siya or clarification? Wala ko, basahin ko na lang, no? VP, yung Syrian government, nag-inargikan or something? Department Department of Foreign Affairs and Trade of, I guess, Australia, kay ngano ang iyahang
telephone number is +61. Tapos ang iyahang website is dfat.gov.au. So basahin ko na lang ha para marinig nyo. The Australian government is aware that former Philippines President Rodrigo Duterte has applied for interim release to a third unnamed country. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this. Mr. Duterte's interim release is a matter for the ICC to consider in line with the Rome Statute. Kind regards, Hasna. Media Liaison Section, Department of Foreign Affairs and Trade. So ito yung nakuha namin. And as I said, the defense team of President Duterte did not apply for interim release in Australia. So I do not know from where she or he based her email. And it was dated yesterday or today? Walang date. Pero gi-blur ang name nung sinulatan. Dili siya scammer. Naganabihan na sa Viper. Kana po ang dili ko kabalo no kay wala may apelyido, first name lang, one name lang ang. So wala ko kabalo if this is a family name or a first name. Articles, I don't know kung kabalo. Wala kang siya source. Wala source. Oh, so as journalists and as reporters, pwede ba ka magbuhat og news item na wala kay source? Mga intellectually challenged. So, yeah. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this. So, yes, President Duterte did not apply for interim release in Australia. Dili man na sa amoa. Gikan lang na siya sa, I think sa kadtong contact atong nagsulat sa article, media report. Ng inyong pagpunta sa Australia, yung pag-lobby for if ever, or naging part pa siya ng usapan nung punta kayo sa Australia na possibly Hindi. maging host sila? No, I never talked to any government official when I was in Australia. And I know for a fact na hindi Australia yung dalawang countries na redacted doon sa petition for interim release. Yes. So, yeah. Nasa na tayo sa pag-workout for those two countries? Kasi busyal din po, di ba ito dun sa pagiging mayor din ni former president? Ay, hindi naman. Ang pagiging mayor niya, kailangan lang niya mag-oath. Hindi ko alam kung anong desisyon, kung ano ang desisyon at ano yung challenges kung bakit hindi nag-oath, hindi pa nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun. O intervene si DILG na naman. Hindi siya makatake off yung by June 3rd. Dili. I do not think that the DILG will intervene because the DILG will only receive, ministerial ang ilahang duty to receive the papers sa iyahang pag-oath. And dili nila trabaho magpa-oath sa mga elected. Di na lang ko mo comment ma'am para dili ko mamakak. Ma'am, to clarify, kasi parang yun yung response nila, or minsan yung sinabi mo sa Australia mo, Australia is one of parang the least, sa list na kinoconsider, kayo yung natindihan nila ma'am, na parang isa yung Australia sa dalawa. Gusto clarify ma'am, na wala nung sa Australia or
hindi ibig sabihin na nasa list siya yung isa sa dalawa na candidate. I think it was clear sa aking statement na is in the list. But I never said that Australia is one of the 2 countries in the petition. Never said that. So, siguro, ano na lang din siguro ito, kagagawan ng ano. Oh, likely, of course. I would not be surprised if this is propaganda coming from the from the administration. But will you ask Australia about it? Kung totoo. About the interim release, hindi na kasi alam ko naman na hindi totoo yung kasi alam ko naman na hindi nag-apply ng interim release sa Australia. So hindi ko na kailangan tanungin ang Australia. Are they even relevant to the ICC? The Australian? No, I think sa tingin ko lang kasi intellectually challenged naman kasi talaga ito sila. So, akala siguro nila pumunta ako doon sa Australia for interim release. Yun ang ganyan mag-isip ang mga intellectually challenged. Hindi masyado malalim yung pag-iisip nila. Oo. Hindi nila pinapalaliman yung pag-iisip. So, siguro, akala nila, dahil pumunta ako Australia, akala nila related yun sa interim release. Hindi. Alright, thank you, VP. Thank you, OVP Davao Media. Picture. Sige, tas after, pwede tayo tumuloy-tuloy? Kasi ang next nito sa 2028 na. Wala ako yung sabihan. Ayaw na maglihok kay para makuha na gwapo naman na inyong pwesto.